Dulot ng matagumpay na pagsupil at pagpaslang ni Buyong Baranugan sa hininga't kaluluwa ni Saragnayan, labis ang naging pahinga nito at tila sigurado na ito sa kanyang kamatayan. Nang sa gayon, humingi ito ng kaunting oras kay Buyong Baranugan para umuwi at bisitahin, bagamat pansamantala at para sa huling pagkakataon, ang pinaka-iniingat at minamahal na nagmalitong yawa, sinagmaling Diwata. Sa pag-uwi ni Saragnayan, maging ang mga dahot tanim sa tahanan nito'y tila nawalan na rin ng kaluluwa. Patuloy ang pagragasa ng luha ni Saragnayan nang makita si Malitang Yawa. Sa huling pagkakataon, nag-usap ang dalawa ng matagal-tagal na may hatid din ni Saragnayan ang kanyang huling habilin sa naturang minamahal. Aking irog, nadaig ako ng gayuman ni Baranugan. Nais ko lamang na iparating sa iyo ang aking huling habilin. Naway mahalin mo ng buong puso si Labaw Donggon, sapagkat ito ang sanhi ng naturang kaguluhan. Wika ni Saragnayan. Malalakas at matitipuno rin ang mga anak nito, lalo na ang bunso, na siyang kapangyarihan ang sa aki pumaslang. Malungkot na sagot naman ni Malitong Yawa. Kung ano ang iyong nais, ikaw ang bahala. Bakit kasi hindi mo na lamang pinaslang ng lubusan si Labaw Donggon? Hindi na sana tayo nagluluksa ngayon. Sa likod ng kanilang pagluluksa, ipinatulog na lamang ni Saragnayan si Malitong Yawa sa duyan at ipinabantay sa mga uripon. Nang tuluyan na nga makatulog si Malitong Yawa, lumikas na si Saragnayan. Ako'y babalik na at makikipagtunggali kay Baranugan. Nagkita na muli ang dalawa, handang makipaglaban sa isa't isa. Nagpasya ang pareho na maglaban ng walang impluensya at tulong ng Pamlan at Gayuma. Bagamat may laban si Saragnayan, sa palasong may laso ni Baranugan, siya'y nabawian agad ng buhay. Tila nagyanig ang mundo sa pagbagsak ng malahiganteng pangangatuan ni Saragnayan. Tunay ngang naaawa ako sa aking napaslang. Ngunit ito ay isang uri lamang ng aking paghiganti sa ginawang pagbibilanggo sa aking ama. Wika ni Baranugan. Sa wakas, maaari na rin tayong manumbalik sa ating tahanan kasama ang ating ama. Agad na hinanda ang kanyang bangkang itim, ang sasakyang pinakamatulin. Subalit sa paglingon din ni Baranugan, nawala ang kanyang ama. Nakatali ito sa isang lambat, hinggil sa kalaman ng mga anak nito. Lubos itong ikinatatakot ni Labaw Donggon. Dumating ang mga kapatid ni Saragnayan sa pamumuno ni Umagad Palinti. Subalit na natili pa ring matatag si Baranugan at walang humpay na pinaslang ang mga mandarakip. Isa ang pinatamaan, 7 ang nilagusan. Sa kanilang pagtagumpay, agad namang bumalik sina Baranugan kasama ang kapatid na si Asumanga tungo sa handog sa kanilang tirahang Halawod. Sa bahay na ang tungo, sa tahanan na ang tuloy. Tumungo naman tayo kay Buyong Humadapnon, ang kasalukuyang datu dulot ng pagkabilanggo ng dating datu Labaw Donggon. Nagtaka ang naturang datu kung saan napunta ang kapatid na si Labaw Donggon, na dapat ay kasama ng nakauwing si Baranugan, kasama ang isa pa nilang kapatid na si Dumalapdap. Sila naman ay lumikas upang hanapin ang nawawalang kapatid. Sa kanilang paghanap, natagpuan ng mga ito sa loob ng lambat si Labaw Donggon, nanginginig sa takot. Pagkatapos nito ay agad naman silang tumungo sa bungad ng handog, sa ilog ng Halawod, kay Anggoy Ginbitinan. Laking gulat nito nang mabatid ang kawalan ng pandinig at kapangyarihan ni Labaw Donggon. Daing ni Anggoy Ginbitinan sa kapwa-asawang si Anggoy Doronoon. Paano kaya natin maipanunumbalik ang pagkabayani ni Labaw Donggon? Wika naman ni Anggoy Ginbitinan kay Labaw Donggon. Marahil ito ay dulot ng paghangad mo ng asawa ng may asawa. Ibig mong makamta ng isa pang babae. Ngunit, ayon kay Buyong Humadapnon, ito ay likas sa mga bayani. Sa kabilang banda, naitanong naman ni Buyong Humadapnon sa hapag. May mga kapatid ba itong si Malitong Yawa, si Nagmaling Diwata? Ayon naman kay Anggoy Ginbitinan, may 3 maririlag na kapatid ang naturang babae. Agad naman natuwa ang dalawang magkapatid na sina Buyong Humadapnon at Buyong Dumalapdap at pinasyang suyuin ang mga kapatid ni Malitong Yawa. Sa narinig na usapan ng mga kapatid, ang wika tuloy ni Labaw Donggon. Nang sa gayon, aking babalikan si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata, kung nais niyo rin namang pakasalan ang kanyang mga kapatid.
Ngunit hindi sang-ayon si Anggoy Ginpitinan sa ninanais ng asawa. Kung gayon, hindi ko na ibabalik ang kapangyarihan mo. Subalit ipinaglaban pa rin ni Labaw Dunggon ang ninanais nito. Pare-pareho lang naman ang magiging pagtrato at ang pagmamahal ko sa inyo, aking mga asawa. Lahat ay makatitikim ng kandungan ng bayani. Kalakip nito, kailangan ko rin ng maraming makapagmamana ng aking pagkabayani. Agad naman naniwala ang mga asawa nito at niluksan si Labaw Dunggon. Sa tulong ng kanilang pamlang, naibalik ang dating kapangyarihan at pagkabayani ni Labaw Dunggon. Wika ni Anggoy Doronoon, Ngayoy tumindig ka, binata, tumayong tulad ng isang tunay na lalaki at ubos lakas na humiyaw, nakapagdulot ng matinding pagyanig, sapat upang mga lagas ang mga dahon, ang tinig ng bayaning datu. Labaw Dunggon.